TCL50P725. Ang display, unang sira ng unit, sarado pa yung silyo nito. So buksan natin. Ito yung kanyang mainboard. Tapos sinaksak na natin yan, tapos pinower on natin. Ang problema ay may supply siya dito. So yun na, may negative tayo dito. So napansin ko rito, pagbukas ko kanina, kumukurap lang yung ilaw tapos nawawala yung backlight. So positive na pwedeng backlight issue ito, hindi siya panel issue. So sabi kasi na may-ari dito, wala daw picture. So akala niya backlight ang problema. So hindi rin natin tinesto nung dumating kahapon dahil busy din tayo. So nung tinesting natin ngayon na naka-open ay kumurap lang yung ilaw. Check natin yung supply ng ilaw natin kung parehas, kasi yung ilaw kasi nito dalawang set to. Ngayon titingnan natin kung parehas ang supply ng dalawang set ng ilaw natin para malaman natin kung may pundi yung ilaw or wala. So ito nag-out siya ng 73 volts. Okay, so lipat natin sa kabila. Dapat 73 din yung masukat natin dito para pantay yung supply ng ilaw natin. Kasi pag may problema sa isang set niyan, ay maaring ilaw ang problema nito. Dapat 73 din to. So mayroon tayong 73.1, so good pa yan. Ibig sabihin naging issue ng unit natin yung supply ng backlight niya, nagluloko. So pag mga ganitong issue, mas maigi i-convert mo na lang yung supply ng ilaw niya kaysa gamitin mo pa ito or i-repair mo pa ito. Minsan kasi nagkakaroon talaga ng error ang backlight driver nito. So kung dito mo pa rin siyang ikabit tapos i-repair mo siya, minsan may problema pa, magbabackjob lang sa atin. Pero kung i-convert natin to sa hiwalay na backlight driver, yun, wala tayong backjob kasi sigurado yung conversion natin na gumagana talaga. So yun lang ang gagawin natin dito, i-convert natin to. Okay, so ito yung ginawa natin dito. Kumuha tayo ng EC dito, tapos sinapplyan natin yung backlight driver natin. 18 watts lang ito. 18 watts to 36 watts yung backlight driver natin. Tapos yung out niyan papasok na doon sa ilaw natin. Tapos gumamit tayo ng relay. So ito yung coil ng relay natin, saka itong sa kabila. Ito naman yung switch natin sa relay para mag-contact yung supply ng ating backlight. So ang control ng ating relay, gumamit tayo ng NPN na transistor. Tapos yung supply ng base nito manggagaling dito. Tapos yung supply naman ng coil natin manggagaling dito sa 12 volts. Yan. Okay, so ganun lang ang setup natin dito. Safe din yung ganitong repair kasi sigurado ka na hindi magkakaproblema yung backlight driver mo. Yan. Pwera lang kung nagkaroon ng factory defect yung backlight driver. So okay na ito. Yun lang naging problema nito. Hindi lang maayos yung supply ng ating backlight, kaya nag-shutdown yung ilaw niya. So chinek natin yung backlight, okay naman, wala namang pundi. Parehas naman yung total voltage ng 2 set natin na ilaw. So ibig sabihin nun, dito ang problema sa ating backlight driver supply. So conversion lang para sigurado at safe naman yung ganitong setup. Medyo makalat lang nga pero safe yung ganitong setup. Iwas lang tayo sa backjob kasi minsan ito pag ni-repair mo ito, minsan nagkakaroon talaga ng backjob yung mga ganitong repair. Tingnan nyo, yung unit natin bago pa, di ba? Pero mapapansin nyo, bumigay kaagad yung backlight supply niya. So ibig sabihin, may problema talaga sa backlight niya. Yan. So yung ganitong setup, safe yan. Basta ayusin nyo lang yung wiring. Saka check nyo mabuti yung mga connection nyo, baka mga loose connection. At kung bago lang kayo sa aking yung YouTube channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe. Sa susunod ulit natin na video,